Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, ang i-share ko po sa inyo, may magandang topic na naman po tayo. At ang topic po natin ngayon ay kung paano po natin mapapalago or mapapagtagumpayan ang isang tindahan. So eto guys, bigla lang pong pumasok sa aking isipan. Why not mag-share ako sa inyo ng konting thoughts, ganyan, kung paano mapapalago ang isang tindahan. Alam nyo naman guys, 'di ba? Medyo nauutal-utal ako. Galing lang tayo, hindi ko naman sinasabing malaki na yung tindahan natin. Siguro naman kung dati ko pa kayong viewers, nakikita nyo yung diferensya nung dati kong tindahan at sa ngayong kasalukuyan. Kaya siguro naman meron na akong mai-share sa inyo kahit papano. So, sa mga makakapanood nito na aspiring sari-sari store owner or yung mga gusto pa ring magtayo, gusto ding magkaroon ng maliit na tindahan, marami kasing nagtatanong sa comment section kung paano nga ba magkakaroon ng tindahan, ano bang kailangan. Syempre guys, puhunan, 'di ba? So, bukod sa puhunan, ano pa ba para mapagtagumpayan natin ng isang sari-sari store? Una sa lahat, mga kasari, sa dami ng mga kakompetensya natin, mga nagsusulputang tindahan, paano nga ba makikipagsabayan yung ating sari-sari store? Una po sa lahat, yung mura pong paninda. Murang pagpepresyo. Kasi mga kasari, kahit yan yung base sa karanasan ko kahit anong layo ng tindahan natin, kahit saan pa mang sulok nakatayo yung tindahan natin, basta mura yung ating mga paninda, pupuntahan po tayo ng ating mga customer. Yan po talaga yung meron lang guys dadaan. Siomay pa? Siomay. So, tayo ay nagbabalik na mga kasari. Meron lang bumili ng siomay. So, pinagbentahan muna natin. So, balik tayo dun guys sa murang pagpepresyo. So, kahit ano pang sulok, kung saan man nakalagay yung sari-sari store nyo, dadayuhin po kayo ng mga customer. Basta po mura. At alam nyo na guys, kapag mura yung mga paninda nyo, kasi based on my experience, ganun guys yung nararanasan ko always. So, second, mapapagtagumpayan, syempre, andyan na yung ating sipag at tiyaga. Hindi po yan mawawala sa isang negosyo. Para magtagumpay po ito at lumago, hindi lang naman sa sari-sari store guys, kailangan natin sipag at tiyaga. Kahit anong negosyo, kailangan natin yun. Kapag may sipag tayo sa katawan natin, sa ginagawa natin, hindi tayo mapapagod. Hindi tayo mapanghihinaan ng loob. Oo, dadating tayo sa point na parang magsasawa tayo sa paulit-ulit na ginagawa natin sa ating sari-sari store. Mapapagod tayo. Pero iisipin natin, bakit nga ba tayo nagtayo ng isang tindahan? Para saan nga ba tayo nagtayo ng tindahan? Yun yung parati po nating iisipin. Kasi given na po talaga yung pagkakaroon ng sipag at tiyaga kapag may tindahan po tayo. Kung wala po tayo nun, kung saan napupulutin yung ating sari-sari store, 'di ba? Kaya kailangan po lagi tayong may sipag at tiyaga. And I think mga kasari, may karapatan naman akong magsabi na meron akong sipag at tiyaga dahil yung tindahan natin ay 2018 pa, 19, 20, 2021, 22, 23, 24. This coming October, magsi 6 years na po yung ating tindahan. Kaya po, masasabi ko talaga na meron akong sipag at tiyaga. Kasi meron mga tindahan na 1 buwan pa lang, magsasara na, 6 months pa lang, sarado na. Yung, alam niyo yung mga kasari, parang basta lang sila nagtayo ng tindahan, or siguro nalugay dahil sa pagpapautang, hindi tamang pagpapatakbo ng kanilang negosyo. So, dun pa lang guys, magsi 6 years na itong tindahan ko, siguro naman may ano na ako na para masabi sa sarili ko na meron akong sipag at tiyaga. Yun po mga kasari. Hindi ko na isa-isahin kung saan ba ako nagsisipag, ganyan, anong pinagtsatsagaan ko, kasi always ko naman po yung nasi-share po sa inyo mga kasari. Third, paano natin mapapagtagumpayan? Syempre siguro sa tulong na rin ng mga pamilya natin, partner natin,
mga mahal natin sa buhay. Dahil kung wala naman din tayo sigurong katuwang sa ating pagtitindahan, I think hindi natin yan mapapagtagumpayan ng mag-isa. Alam niyo yun? Or meron naman siguro na tindero or tindera na mag-isa talaga pero napalago nila. As in, sila lahat. Sila namimili, sila nagbabantay, pero napapalago nila. Pero sa ibang sari-sari store kasi, ang laki din na itutulong ng mga pamilya natin, 'di ba? Sabihin na natin, 'di ba, mga kasari? Kasi kapag aalis tayo, sinong pagbabantayin natin? Kapag mamimili tayo, sinong magbabantay? Wala naman tayo ibang dapat pagkatiwalaan kundi pamilya natin, 'di ba? Hindi naman natin pwedeng ipabantay yung tindahan natin sa ibang tao, sa hindi natin kakilala, kapitbahay natin, 'di ba? Magpapabantay tayo ng ating tindahan sa mga taong related sa atin, kadugo natin, alam niyo yun guys, or pinagkakatiwalaan natin. Hindi naman sa hindi kadugo mga kasari, meron naman tayong mga hindi kadugo, pero sobra yung tiwala natin sa kanila. Kasi nga, mapapagkatiwalaan sila, honest sila, loyal, ganun. So, ano pa ba? Para maging successful, mapalago, mapagtagumpayan yung ating, syempre mga kasari, ito, lagi din nating iisipin yung ano nga ba yung goal natin. Yung goal natin sa ating tindahan. Bakit nga ba tayo nagtayo ng sari-sari store? Para ba makabili tayo ng bagong sasakyan? Bagong kotse, ganyan? Bagong makapagpatayo ng bahay? Mapag-aral yung mga anak mo? Or matustusan yung pangangailangan nyo sa araw-araw. Yan po yung parati nating iisipan para po mapagtagumpayan po natin yung ating sari-sari store. Syempre, kailangan natin ng inspirasyon, kumbaga mga kasari, kung bakit natin ginagawa ito sa araw-araw, bakit tayo nagbubukas ng maaga at nagsasara ng late sa ating sari-sari store, 'di ba po mga kasari? Lahat naman tayo siguro, tayo mga tao, tayo mga tindera, ay may kanya-kanya tayong goals sa buhay. 'Di ba mga kasari? Gaya ko, 'di ba? Na-share ko sa inyo ngayong 2023, may goal ako na gustong makamit, 'di ba? Tapos na yung isang goal natin, meron na tayong gate. And yung second, hindi pa ako sure kung maano ba. At least, 'di ba? Doon sa dalawang goal na yon, meron nang natupad na isa. At yun guys, yung maganda talaga. Hindi lang tayo basta nagtitinda, kundi meron tayong inspiration. Alam niyo yun guys, sa pagtitinda natin sa araw-araw, meron tayong gustong makuha, meron tayong gustong makamit. Kaya nag-i-strive talaga tayo ng maigi para makuha natin yun. At yun yung guys, nagiging yung pinakabunga nakikita natin sa ating sari-sari store. Talagang makikita nyo na lumalago, merong benta, may kita, ganyan, 'di ba mga kasari? Nabibili nyo yung mga gusto nyo, yung mga needs nyo na po-provide, 'di ba? Yun yung maganda po doon mga kasari. So, paano mapalago? Syempre, kasama na din po dyan yung makisama po tayo ng maayos sa mga customer po natin. At dyan din guys talaga ako na guys, kahit natatouch talaga ako sa mga suki ko na dito, sa mga customer ko. Kasi lagi akong napapaisip guys, meron naman silang ibang tindahan na nadadaanan, ganyan. Same price naman, bakit dito pa rin sila bumibili? Minsan guys talaga napapaisip ako. Kaya kung ano yung pakikitungo ko sa mga customer ko, mas lalo ko pang guys ini-improve yung pakikitungo ko sa kanila. Hindi ko sila pinapakitaan ng, alam niyo yun, ng masama, ganyan. Hindi ko naman masasabing perfect ako na tao kasi minsan naiisip ko din na parang asama ng ugali ko, ganyan. Pero at least, 'di ba mga kasari, iniisip ko yung ng ibang tao, ng customer, 'di ba? Lagi tayong may care sa customer natin, and at the same time, sila kasi yung natin sila yung bumubuhay sa sari-sari store natin. Kung wala yung mga customer natin, paano lalago yung ating tindahan, 'di ba? Paano natin maro-rolling kung walang bibili? Kaya mahalaga po yung mga customer po sa atin, lalo na sa ating mga tindera. Kaya maganda po na pakisamahan po natin sila na maayos. At yun guys, kasama din kasi sila sa journey natin na to kung bakit lalago,
magiging successful yung ating negosyo dahil din sa kanila. Kasi bumabalik sila sa atin. Bumabalik sila para bumili, ganyan. At tayo, nagkakaroon tayo ng kita dahil sa kanila. So, yun lang naman mga kasari ang masyashare ko sa inyo kung paano mapapalago, paano mapapagtagumpayan, paano magiging successful ang isang tindahan or sari-sari store. So, ano pa ba? Siguro, isama na rin natin guys yung halos kumpleto yung mga paninda natin. Ayan, paano maging successful. Kasi mga kasari, gusto ng mga customer yung parang one-stop shop, yung nando na lahat. Kaya, kung kaya nyong i-provide nyo yung mga needs ni customer, kung ano yung hinahanap sa inyo, bilhin nyo agad para pagbalik po ng customer na nag-request nun, ay meron po kayong maibebenta. Yun yung pinakamagandang tips na masyashare ko po sa inyo mga kasari. Dahil ang mga customer kasi kapag nag-demand yan, para sa akin guys, talagang mahalaga yan. Kaya kailangan nating i-provide. Kasi sila yung main target natin dito. So yun lamang mga kasari ang aking vlog for today. Sana nagustuhan nyo po. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. At magandang hapon na din po. Bye guys!